Hello guys, for today's video, magtatahi po tayo. Magtatahi tayo ng bed, parang bed ng dogs namin, na para siyang doormat na napakahaba at napakalaki. So parang ang problema ko ay pag naglalaba, medyo mabigat siya, lalo pag nabasa na siya ng tubig. Kaya naman gagawa natin ng paraan para siya ay maging magaan pag nilalabhan. Yan, kaya hahatiin natin siya sa 3 at tatahiin natin. Yan, umpisahan na natin ating pagtatahi. Just like this, yan. Pasok sa ilalim. Hila, tapos pasok dun sa loop. Yan, bale ang tahi na to ay hindi ko alam kung anong tawag dito Basta, parang ito yung magse-secure nung part na ginupit natin kasi parang open na siya yan nakalabas, parang lalabas na yung mga stuffing niya nung mat na ito. So para hindi siya lumabas, tatahiin natin siya ng ganyang tahi. So parang siya yung magse-secure ng mga stuffing, saka para hindi siya magnis-nis, 'di ba? Sa any kind of tela na gusto nyong wag magnis-nis, pwede itong tahi na to. Yan, ganyan. Insert nyo sa ilalim. Yan, i-insert sa ilalim. Okay, after na insert, hihilahin hanggang sa dulo. Wag magtitira lang ng konting loop. Yan, maliit na loop. And then, shoot mo yung needle doon. Yun, shoot mo yung needle. Pagka-shoot, hila. Hanggang sa yun, ma-tie na siya doon, ma-secure na. Ganun uli, shoot yung needle sa under, and then, pull, shoot sa loop, pull uli. Yan, hila uli. That way, nasi-secure yung mga stuffings ng kung anuman tela na tatahiin nyo. Sa mga punda, pwede rin yan, yung ganyang tahi. Yung tipong ayaw nyong magnisnis. Ganyan lang ang gagawin nyo. Napakadali lang. Hand sew, kumbaga. Kung medyo gusto nyo ng libangan, wala kayong magawa, yan, pwede to. Pampalipas oras na makabuluhan, di ba? Yan, insert sa ilalim. Pag nalabas na yung karayom, pull. Magtira ng konti para sa loop. Yun yung loop. Shoot mo dun yung needle, then pull uli. Yun, secured na siya, di ba? Yan, dami Kung di mo yung tatahiin ng ganyan, wala, maglalabasan niya, wala na, pangit na. Hindi na siya maganda tingnan, di ba? So, naubos na yung stuffing nung mat mo pag hindi mo to ginawa. Ngayon, hanggang sa dulo, yan ang gagawin nating tahi. Ngayon, pagkatapos niyan, i-cover natin ng tela para hindi siya yung talagang ganyan lang na exposed na kita yung ating tahi. Itatago natin yan mamaya, later, sa pamamagitan ng ginupit nating tela na hindi na ginagamit. Bali t-shirt yon na hindi na ginagamit, na kakulay niyang tatahiin natin na yan para hindi lang siya expose. Ayan, hanggang sa dulo na yan, tatahiin natin yan. Yun, hanggang doon. Para parang secure muna natin siya bago natin siya i-finishing. Diba? Ang pinaka-finishing niya mamaya is yung tela na ikakabit natin. Para all sides, meron talagang covered. All sides nung tinahi natin is covered na nung tela na ilalagay natin. Pero for the meantime, yan muna, itong tahi na to, ay napakahalaga sa prosesong ito kasi nga, siya yung magpapadali ng ating gagawing ididikit na tela later. Kasi pag may ganitong tahi, mas madali na siyang ikamada yung ilalagay nating
pang finishing na tela. So, bali ito yung first process. Isi-secured muna natin yung mga stuffings. Then, after, itatahin na natin later yung ating yun nga, yung tela na ikakabit natin dyan para malinis tingnan. Para all sides is covered. Later, ipapakita ko sa inyo yung finished product para maintindihan nyo yung aking sinasabi. Yan lang. Shoot mo sa loop. Diba? Pull. Yan, secured na yan. Another insert under. Pull. Magtira ng konti para sa loop. And then shoot. Diba? Kahit sa mga laylayan ng mga pantalon, damit, itong tahi na to ang ginagamit Kaya napaka-useful nito. Kanya lang, hindi ko alam kung anong tawag dito sa tahi na to. Alam ko dati pero ngayon nakalimutan ko na. Paki-research na lang po or comment down below kung ano nga po pala ang tawag sa tahi na to. Hindi na ako nagkaroon ng time para i-research. Kasi sa dami rin ang ginagawa. Ayan. So, idinedemo lang po natin kung ano yung mga proseso para matapos natin itong ating project for today. Ayan, libangan, kumbaga. Kesa yung cellphone ka na cellphone, kesa yung nood ka ng nood, di ba? Pwede rin itong libangan. Magtahi-tahi, di ba? Yung mga may butas na damit dyan, pagtatahiin mo, di ba? Para talagang may sense yung iyong time, di ba? Yung time management, kumbaga. Pag walang ginagawa, hanap ng pwedeng gawin. Yan, katulad niyan pagtatahi. Yan, nakita niyo may nisnis. Diba? Yan, dahil sa tahi na ito, mape-prevent ang pagninisnis, diba? Yan, o. O, diba? Secured na siya. Ganun lang kadali. Diba? Yan, tatapusin natin yan mamaya para all sides is secured na. Diba? O, pull, insert, pull, shoot. Ganon. Again, insert under, pull, shoot sa hook, yan na. O, ganon ulit. Panghuli, yung pagbubuhol. Ganun lang din. I-shoot mo lang uli. Bali double pull lang sa double insert lang dun sa loop. Then pull. Yan, diba? Secured na yan. Another insert. Yan. Tapos dalawang 1, 2. 2 times mo i-insert sa loop. Ayan, buhol na yan. Kahit hindi masyado maganda yung pagkakatahi, importante lang yung ma-secured yung ating stuffings. Para hindi magkanda hulog sila. Kasi i-finishing pa naman natin yan later. Yan na, matibay na yan. Hindi na yung matatanggal. Diba? Okay. That's it. O, diba? Yan na. Natapos na natin yung bali 3 yan tatlong hinati ko sila sa 3, so yung mga sides niya na ganyan, yan yung ating tinahi. Yan, 1, yan yung una. O, diba? All sides are natahi na. Tiyaga lang. Kailangan masaya ka sa ginagawa mo para matapos mo ng maayos. O, diba? Sandali ko lang yung ginawa kasi nga, nag-focus talaga tayo sa paggawa niyan para, yan, meron tayong ipapakita. Yan, yung tela na yan ang ating ididikit dyan. Yan, ididikit natin siya dyan. Itatahi natin siya dyan.
Ayun, ganyan ang pagtahi. So, ipapatong mo yung tela sa pagtatahian. Yun. Ang gagamitin nating tahi dyan is running stitch. Yun, i-insert uli sa ilalim. Yun, hilahin. Pagkahila, insert na naman. Ay, yan, medyo nabuhol pala. Pagka masyado mahaba yung sinulid, medyo prone din sa pagkabuhol. Kaya medyo tamang haba lang ng sinulid yung ilagay natin sa ating needle. Yun, nagkabuhol-buhol na yata. Yan. Di bale, kung mayroon mang buhol dyan, importante tatakpan naman natin yan. Itatago natin. Yun, move on na lang ulit tayo. Iwan na natin si buhol, yan. Yan, pasok, labas lang yan. Parang running stitch lang. Yun. Pasok, tapos itahi mo dun backwards. Tapos ang pasok ng needle sa panibagong space. Yun, hindi masyadong kita kasi nga kakulay nung tela eh. Yan, ganun lang. Alam niyo naman yan, yung running stitch. Madali lang yan, parang pasok, labas lang yan na pagtatahi. Kanya lang, ito kasing tela na to makapal, kaya medyo nahihirapan ako. Tiyaga lang talaga. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Diba? Saka ang tahi sa kamay, matibay. Kasi talagang, ano yan handcrafted kumbaga, diba? Ayun, pagka itutupi natin pag no, yun, para makovered siya. Tapos tatahiin natin yun dun sa part na kabilang side. Para, ayan na siya, tapos na. So, ganyan siya kahaba nung hindi ko pa siya natatahi. Ngayon, magiging 3 na siya. Yan. Diba? O, yan. Ganyan lang kadali. O, kung gusto niyo libangan, yan, tahiin nyo ang iyong mga dapat tahiin. Diba? All sides is covered na, are covered na. Kaya, okay na ang ating bed ng mga doggies. O, that's it for the vlog for today. See you on the next vlog. Sana may natutunan kayo. Bye. Thank you.